Ang lahat po ay magsiluhod at tahimik na manalangin. Ang lahat po ay magsitayo. Ama naming makapangyarihan, alalahanin mo ngayong awa at pagmamahalad sa iyong paglingap. Gayon pong banal kaming lahat na siyang dahilan kaya't dugo ay dumanak mula sa iyong nagpakasakit na anak upang pagsaluhin kami sa piging ng pagkabuhay na kanyang tinatag bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo at tayo po ay dadako sa unang yugto, ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta. Sinabi ng Panginoon, ang lingkod ko'y magtatagumpay sa kanyang gawain. Mababantog siya at dadakilain. Marami ang nagitla nang siya'y makita. Dahil sa pagkabugbog sa kanya'y halos di makilala kung siya'y tao. Ngayon marami rin ang mga bansang magugulantang. Pati mga hari, pag siya'y nakita, ay matitigilan. Makikita nila ang dinabalita kahit at mauunawa ang di pa narinig ninuman. Sagot ng mga tao, sino ang maniniwala sa ibabalita naming ito? Sino ang makapagpapatunay na pahihintulutan ito ng Panginoon? Kalooban ng Panginoon na ang kanyang lingkod ay matulad sa isang halamang natanim sa tuyong lupa. Walang katangian o kagandahang makatawag pansin. Wala siyang taglay na pang-akit para lapitan siya. Hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdanas siya ng sakit at hirap. Wala man lang nagtapon ng sulyap sa kanya. Hindi natin siya pinansin. Para siyang walang kabuluhan. Tiniis niya ang hirap na tayo ang dapat magbata. Gayon din ang kirot na tayo sana ang lumasap. Akala natin ang dinanas niya ay parusa sa kanya ng Diyos. Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya ay nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na tinamo niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay parang mga tupang naligaw. Nagkanya-kanya tayo ng laki. Ngunit inibig ng Panginoon na sa kanya ipataw ang parusang tayo ang dapat tumanggap. Siya ay binugbog at pinahirapan. Ngunit di tumutol kahit kaunti man. Tulad ay korderong hatid sa patayan, parang mga tupang hindi tumutol kahit nagupitan, ni hindi umimik kahit gaputok man. Nang siya'y hulihin, hatulan at dalhin sa dakong patayan, wala mang nang naipagsanggalang
wala man lang tumamay. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Siya'y inilibing, nakasama ng masasama at mayayaman. Bagamat wala siyang kasalanan o nagsabi man lang ng sinabi ng Panginoon, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Inihandog niya ang sarili upang sa pamamagitan noon ay magkaroon ng kapatawaran. Dahil dito'y mabubuhay siya ng matagal. Makikita ang lahing susunod at sa pamamagitan niya ay maisasagawa ang aking panukala. Pagkatapos ng pagdurusa, lalasap siya ng ligaya. Malalaman niyang hindi nawalan ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis. Ang aking tapat na lingkod at lubos kong kinalulugdan ang siyang tatanggap sa parusa ng marami at alang-alang sa kanya, sila'y aking patatawarin. Dahil dito, siya'y aking pararangalan, kasama ng mga dakila, pagkat kusang loob niyang ibinigay ang sarili at nilasap ang kaparusahan ng masasama. Inako niya ang mga kasalanan at idinalangin sila'y patawarin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa'yo, O Poon, ako'y lumalapit upang ingatan mo nang hindi malupig. Sa mga kamay mo, kabiling ko'y buhay ko, tagapagligtas kong tapat at totoo. Lahat kong kaaway ay humahalakhak, pati kapitbahay ako'y hinahamak. Dating kakilala ay nagsisiilag, kung masalubong ko ay nagsisiiwas. Nilimot na akong tulad na namatay, di na pinapansin, parang yagik tamang. Subalit, O Poon, ang aking tiwala ay nasa sa iyo, Diyos na dakila. Sa iyong kalinga, umaasa ako, laban sa kaaway ay ipagtatanggol mo at sa umuusig na sino mang tao. Itong iyong lingkod, sana ay lingapin. Ingatan mo ako't iyong pagpalain. Ligtas mo ako at iyong sagipin. Tanda ng pag-ibig na nagmamalik. O magpakatatag ang mga nilikha, lahat ng sa Poon ay nagtitiwala.
Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Yamang mayroon tayong dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan, sa harapan ng Diyos. Walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang dakilang saserdote nating ito ay nakauunawa sa ating mga kahinaan, sapagkat sa lahat ng paraay tinukso siyang tulad natin, ngunit hindi nagkasala. Kaya't huwag na tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos, at do'y kakamta natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Noong si Jesus ay namumuhay dito sa lupa, siya'y dumalangin at lumuluhang sumamo sa Diyos na makapaglilik sa Kanya sa kamatayan. At dininig siya dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba. Bagamat siya'y anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap niya ito, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa Kanya. Ang salita. Salamat sa Diyos. Ang pagpapakasakit na ating Panginoon Kristo ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, umalis si Jesus kasama ang kanyang mga alagad. Pumunta sila sa ibayo ng Batisidron at pumasok sa isang halamanan doon. Ang lugar na ito'y alam ni Judas na nagkanulo sa kanya, sapagkat madalas magpunta roon si Jesus at ang kanyang mga alagad. Pumaroon si Judas, kasama ang ilang bantay sa templo at isang pangkat ng mga kawal, na padala ng mga punong saserdote at mga pariseyo. May dala silang mga parol, sulo at sandata. Alam ni Jesus ang lahat ng mga mangyayari sa kanya, kaya't sila'y sinalubong niya at tinanong, Sino ang hinahanap ninyo? Si Jesus na taga Nazaret. Tugon nila, sinabi niya. Ako si... Kaharap nila si Judas na nagkanulo sa kanya. Nang sabihin ni Jesus na siya nga, napaurong sila at nabuwal sa lupa. Muli siyang nagtanong, Sino nga ba ang hinahanap? Si Jesus na taga Nazaret. sagot nila. Sinabi ko na sa inyong ako si Jesus. Kung ako ang hinahanap ninyo, hayaan ninyong umalis ang mga taong Wika niya. Sinabi niya ito upang matupad ang kanyang salita. Walang napahama kahit isa sa mga ibinigay mo sa akin, Ama. Pinunot ni Simon Pedro ang kanyang tabak at tinaga ang alipin ng pinakapunong saserdote. Natigpas ang kanang tainga ng aliping yaon na ang pangalay Malco. Sinabi ni Jesus kay Pedro, salong mo ang iyong tabak. Dapat kong inumin ang kalis ng paghihirap na binigay sa akin ng Ama. si Jesus ay dinakip at ginapos ng mga bantay na Hudiyo
at ng pangkat na mga kawal sa pamumuno ng kanilang kapitan. Siya'y dinala muna kay Anas na biyanan ni Caifás na pinakapunong saserdote ng panahong yaon. Si Caifás ang nagpayo sa mga Hudyo na mas mabuti para sa kanila na isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan. Si Simon Pedro at ang isa pang alagad ay sumunod kay Jesus. Kilala ng pinakapunong saserdote ang alagad na ito. Kaya't nakapasok siyang kasama ni Jesus sa patio ng bahay na pinakapunong saserdote. Naiwan naman si Pedro sa labas ng pintuan. Lumabas ang alagad, nakilala ng pinakapunong saserdote. Kinausap ang dalagang nagbabantay sa pinto at pinapasok si Pedro. Si Pedro'y tinanong ng dalaga, Hindi ba't isa ka sa mga alagad ng taong iyan? Hindi. sagot ni Pedro. Maginaw noon, kaya't nagpabaga ng uling ang mga alipin at ang mga bantay at tumayo sa paligid ng siga upang magpainit. Nakahalo si Pedro at nagpainit din. Si Jesus ay tinanong ng mga pinakapunong saserdote tungkol sa kanyang mga alagad at sa kanyang itinuturo. Sumagot si Jesus, Tiyagan akong nagsasalita sa madla. Lagi akong nagtuturo sa mga sinagoga at sa templo ng mga Hudyo. Wala akong sinabing palit. Bakit ako tinatanong ninyo? Ang tanongin niyo'y mga nakarinig sa akin. Alam nila kung ano ang sinabi ko. Pagkasabi nito, siya'y sinampal ng isa sa mga bantay na naroroon. Bakit mo sinasagot ng ganyan ang pinakapunong saserdote? Tanong niya, sinagot siya ni Jesus. Kung nagsalita ako ng masama, patunayan, ngunit kung mabuti ang sinabi ko, bakit mo ako sinampal? Si Jesus na nakagapos pa noon ay ipinadala ni Anas kay Caifás, ang pinakapunong saserdote. Samantala, naroon pa rin si Simon Pedro at nagpapainit. Siya'y tinanong nila, Hindi ba't alagad ka ng taong iyan? Hindi. sagot ni Pedro. Tinanong naman siya ng isa sa mga alipin ng pinakapunong saserdote, kamag-anak ng lalaking tinagpasan niya ng tainga. Hindi ba ikaw ang nakita kong kasama ni Jesus sa halamanan? Muling itinatwa ito ni Pedro. Siya namang pagtilaok ng manok. Mula sa bahay ni Caifás, si Jesus ay dinala nila sa palasyo ng gobernador. Umaga na noon, hindi pumasok ang mga Hudyo sa palasyo ng gobernador upang sila'y huwag maituring na di karapat-dapat kumain ng hapunang Pampaskwa. Kaya't sa labas sila tinanggap ni Pilato at tinanong. Ano ang sakdal ninyo laban sa taong ito? Sumagot sila, Kung hindi po siya gumawa ng masama, hindi namin siya dadalhin sa inyo. sinabi sa kanila ni Pilato, Dalhin ninyo siya at hatulan ayon sa inyong kautusan. sumagot ang mga Hudyo, Wala po kaming kapangyarihan humatol ng kamatayan kanino man. nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Jesus tungkol sa paraan ng kanyang pagkamatay. Si Pilato'y pumasok uli sa palasyo at tinawag si Jesus. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tanong niya, sumagot si Jesus. Yan ba'y galing sa iyong sariling isipan o may nagsabi sa inyo? Ako ba'y Hudyo? Tanong ni Pilato. Ang mga kababayan mo at ang mga punong saserdote ang nagdala sa iyo rito. Ano ba ang ginagawa mo? Sumagot si Jesus. Ang karaan ko'y hindi sa salibutang ito. Kung sa salibutang ito ang aking kaharian,
ipinakipaglaban sana ako ng aking mga tauhan at hindi may ipagkanulo sa mga Hudyo. Ngunit hindi sa sanlibutan ito ang aking kaharian. Ngunit kung gayon, isa kang hari. Sabi ni Pilato, sumagot si Jesus. Kayo na ang nagsasabing ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak at naparito sa sanlibutan upang magsalita tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan. Ano ba ang katotohanan? Tanong ni Pilato. Pagkasabi nito, muling lumabas si Pilato at sinabi sa mga Hudyo, Wala akong makitang kasalanan sa taong ito. Ngunit ayon sa inyong kaugalian, dapat akong magpalaya ng isang bilanggo kung araw ng Paskwa. Ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo? sigaw nila. Huwag siya, kundi si Barabas. Si Barabas ay isang tulisan. Kaya't ipinakuha ni Pilato si Jesus at ipinahagupit. Ang mga kawal ay kumuha ng halamang matinik, ginawang korona at ipinutong kay Jesus. At sinuutan siya ng balabal na porpora. Isa't isa'y lumalapit sa kanya at ang wika. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo! At siya'y pinagsasampal. Lumabas uli si Pilato at sinabi sa kanila, Ihaharap ko sa inyo upang malaman ninyo na wala akong makitang kasalanan niya. at inilabas si Jesus na may koronang tinik at balabal na porpora. Sinabi sa kanila ni Pilato, Narito ang tao. pagkakita sa kanya ng mga punong saserdote at ng mga bantay, sila'y sumigaw. Ipako siya sa krus! Ipako sa krus! Sinabi ni Pilato, Kunin ninyo siya. At kayo ang magpako sa kanya. Wala akong makitang kasalanan niya. sumagot ang mga Hudyo. Ayon sa aming kautusan, nararapat siyang mamatay sapagkat siya ay nagpapanggap na anak ng Diyos. Lalong natakot si Pilato nang marinig ang mga pananalitang ito. Muli siyang pumasok sa palasyo at tinanong si Jesus. Taga saan ka ba? Subalit hindi tumugon si Jesus. Ayaw mo bang makipag-usap sa akin? Anip ni Pilato. Hindi mo ba alam na maaari kang palayain o ipako sa krus? At sumagot si Jesus. E mo lamang gagawa iyan ay sapagat ipinagkaloob sa iyo ng Diyos ang kapangyarihang iyan. Kaya mas mabigat ang kasalanan na nagdala sa akin dito. Nang marinig ito ni Pilato, lalo niyang hinangad na palayain si Jesus. Ngunit nagsigawan ang mga tao. Kapag pinalaya mo ang taong iyan, hindi ka kaibigan ni Cesar. Sino mang nagpapanggap na hari ay kalaban ng Cesar. Pagkarinig ni Pilato sa pangungusap na ito, inilabas niya si Jesus at siya'y lumuklok sa hukuman. Sa dakong tinatawag na ang plataporma, Gabata sa wikang Hebreo. Araw noon ng paghahanda sa Pasko at mag-iikalabindalawa na ng tanghali, sinabi ni Pilato sa mga Hudyo. Narito ang inyong hari. Sumigaw sila. Patayin siya! Patayin! Ipako sa krus! Ipapako ko ba sa krus ang inyong hari? Tanong ni Pilato. Sumagot ang mga punong saserdote. Wala kaming hari kundi ang Cesar. Kaya't si Jesus ay ibinigay sa kanila ni Pilato upang ipako sa krus. Kinuha nga nila si Jesus at lumabas siya na pasan ang kanyang krus patungo sa lugar na kung tawagay dako ng bungo, Golgota sa wikang Hebreo. Pagdating doon, siya'y ipinako sa krus kasama ng dalawa pa, isa sa gawing kanan at isa sa kaliwa. Sumulat si Pilato ng ganitong pangungusap at ipinalagay sa krus. Si Jesus na taga Nazaret, ang hari ng mga Hudyo. Nasusulat ito sa mga wikang Hebreo, Latin at Griego, at marami sa mga Hudyo
ang nakabasa nito, sapagkat malapit sa lungsod ang dakong pinagpakuan kay Jesus. Kaya't sinabi ng mga punong saserdote kay Pilato, Huwag niyong isulat na hari ng mga Hudyo, kundi sinabi ng taong ito, ako ang hari ng mga Hudyo. sumagot si Pilato. Ang naisulat ko na. Nang maipako na ng mga kawal si Jesus, kinuha nila ang kanyang kasuotan at pinaghati-hatian ng 4. Kinuha rin nila ang kanyang tunika. Ito'y walang tahi at hinabi ng buo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nag-usap-usap ang mga kawal. Huwag nating punitin ito. Magsapalaran na lamang tayo para malaman kung kanino ito mauuwi. Nangyari ito upang matupad ang isinasaad ng kausulatan. Pinaghati-hatian nila ang aking mga kasuotan at ang aking damit ay kanilang pinagpasapalaran. Gayon nga ang ginawa ng mga kawal. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi. Inang, narito ang iyong anak. At sinabi sa alagad. Narito ang iyong ina. Mula noon, siya ay pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Pagkatapos nito, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay at bilang katuparan ng kasulatan ay sinabi niya, Nauuhaw ako. may isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Itinubog nila rito ang isang espongha. Ikinabit sa sanga ng espo at diniit sa kanyang bibig. Na makasipsip ni Jesus ang alak ay kanyang sinabi. Naganap na. Inuyok-hayok niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Dito po luluhod ang tanong. Magsitayo po. Noy araw ng paghahanda at ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay sa araw ng pamamahinga, sapagkat dakila ang araw ng pamamahingang ito. Kaya't hiniling nila kay Pilato na ipabali nito ang mga binti ng mga ipinako sa krus at alisin doon ang mga bangkay. Naparoon nga ang mga kawal at binali ang mga binti ng 2 ipinakong kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at makitang patay na siya, hindi na nila binali ang kanyang binti. Subalit inulos na si Bat ng isa sa mga kawal ang tagiliran ni Jesus. At biglang dumaloy ang dugo at tubig. Ang nakakita nito ang nagpatpatotoo, tunay ang kanyang patotoo, at alam niyang katotohanan ang sinabi niya upang kayo'y maniwala. Nangyari ang mga ito upang matupad ang sinasabi ng kasulatan. Walang mababali isa man sa kanyang mga buto. At sinabi naman ang ibang bahagi ng kasulatan. Pagmamasdan nila ang kanilang inulos. Pagkatapos nito, si Jose na taga-Arimatea ay nagsadya kay Pilato upang humingi ng pahintulot na makuha ang bangkay ni Jesus. Si Jose, isang alagad ni Jesus, ngunit palihim nga lamang dahil sa takot sa mga Hudyo. At pinahintulutan siya ni Pilato. Kaya't kinuha ni Jose ang bangkay ni Jesus. Sumama sa kanya si Nicodemo, may dalang pabango, mga 100 libra, at pinaghalong mira at aloy. Siya ang nagsadya kay Jesus isang gabi. Kinuha nila ang bangkay ni Jesus at nilagyan ng pabango habang binabalot sa kayong lino ayon sa kaugalian ng mga Hudyo. Sa pinagpakuan kay Jesus ay may isang halamanan
At dito'y may isang bagong libingang hindi pa napaglilibingan. Yamang nooy araw ng paghahanda ng mga Hudyo, at dahil sa malapit naman ang libingang ito, doon nila inilibing si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Noong 2004, namatay po yung aking ama. Pagdating ko po sa amin, ang dami pong tao. Pero yung aking mga kamag-anak, aking mga kaibigan, at ang aking pamilya. Sinilip ko agad yung kabaong at pero po kong boses narinig. Iiyak kaya ako. Papaano kaya umiyak ang pari? Kaya po ang ginawa ko. Ginawa ko po ay iyak mayaman. Paano umiyak ang mayaman? Yung walang sound. Yung with matching tissue. With dampi konti ang mayaman yan. Kapag ang iyong iyak ay napakalakas, humagulhol, at kahit sa hukay ay gusto sumunod, at itulak mo naman, ayaw pumasok, yan po ang iyak, mahirap. Ang tawag po na ay bariotic. Araw po ng libing, gumising pa ko ng umaga at itinodo ko na po ang lahat. Na maalam pa ako sa aking ama. Nagdasal pa ako para sa kanya. Ang sabi ko sa kanya, ako na po ang bahala sa nanay. Ginawa ko po ito in private. Ganito po ako tumangi at magdalamhati, laging pribado. Sa araw nito, Biyernes Santo, we have no room for private grief. Biyernes Santo, pinakamalungkot na araw ng taon. Nalungkot ang bayan ng Diyos. Nabalot sa kadiliman ang buong mundo dahil namatay si Jesus. Namatay ang ating Diyos. Napakalaking sakripisyo ang ginawa ni Jesus. If I have to do it 1,000,000 times, I will do it for humanity. We are saved not by what we do, but by what Christ has done for us. Di po madali ang pinagdaanan ni Jesus. Napakahirap. Christ cried in pain when He's about to give Himself on the cross. Ang kwento po ng kanyang pagdurusa, ang kwento po ng kanyang sacrifices sa buhay, paghihirap, ay kaganghanga. Ang tanong ko po sa aking sarili, paano niyo po nalampasan ang lahat? Paano po napagtagumpayan ni Jesus ang lahat? Saan galing ang kanyang kapangyarihan? Saan galing ang kanyang lakas? Saan galing ang kanyang tapang? Saan umuhugot ng lakas si Jesus? Sa kasalanan na pumatay sa kanya. Iisa lang po ang sagot. Dahil sa pag-ibig. Dahil
sa pagmamahal. Ang pag-ibig nito ang tumulak kay Jesus para iligtas ang lahat. Ang pag-ibig nito ang nagdala sa kanya sa krus. Ang pagmamahal na ito ang siyang dahilan kung bakit siya nasa krus. Pwede po siya umayaw. Pwede po siya tumakas. Sabalit ginawa niya ang kalooban ng Ama. Iligtas tayo dahil sa pag-ibig at pagmamahal. Hindi po sa pagpapakasakit ang nagliligtas sa atin. Ang pag-ibig ng Ama. Ang dami nating cross sa buhay. Mayaman tayo sa cross sa buhay. Po, sabi ng ating Panginoon, kung gusto niyong sumunod sa akin, bitbitin niyo ang inyong cross. Hindi po sinabi ni Jesus na iwanan. Bitbitin, dalhin, yakapin. Dahil ito'y parte ng buhay ng bawat isa. Lahat ng krus na ating naranasan sa buhay, nakikibahagi lamang tayo sa krus ni Jesus. Balit lamang yung krus natin. Ang krus ni Jesus, napakahaba, napakabigat. Dahil sa pag-ibig at pagmamahal sa Diyos. Ang pinakamabigat ko pong cross sa buhay. Ang 2 beses ako na ospital. Second life. Nagkaroon po ako ng depression. Alam niyo po mga kapatid, napakatraidor ang sakit na ito. Walang oras na pinipili. Walang araw na pinipili. Kusang dumadating. Isang pagkakataon sa aking karanasan. Karanasan ko yung pinakamabigat na cross. O po'y inatake ng depression. Hindi po ako Ang bilis po ng tibok ng puso. Nanginginig po ako. Subalit, sa gitna ng aking pinagdadaanan sa buhay, tuloy ang buhay. Kumapit lamang ako sa Kanya. Kumapit lamang ako sa Kanya. And after 5 months, nang ako'y na-assign dito po sa San Jose, I saw the hands of God telling me that, Father Leo, your dark nights are over. Isang himala na ginawa ng hindi ko po akalain. Ako po yung makapagkasal na after 15 years. Ang patay ang dami. Daming patay dito sa San Jose. Alam niyo po, napakahirap dahil ang bigat po ng pinagdadaanan. Hinaya ko po yan. Hindi po ako sumuko. Hinarap ko kung anong mayroon ako. Dahil alam ko, ito'y parte ng buhay. At hindi ito ibibigay ng Diyos kung hindi ko kaya. Itinuro niya sa akin kung anong tama. Una, itinuro niya sa akin na ang cross pala ay buhay. Cross is life. Ang kamatayan ni Jesus ay hindi nagtapos sa libingan. Ito ang tanging daan para sa panibagong buhay. The sending of the Son of God ushered us to life eternal. Eternal life is a life today
tomorrow, and life forever. It's a life-giving. Yun po ang unang turo ng cross. Kahalagahan ng panong bagay, ang cross ay pag-ibig. Tanging ang pag-ibig ang nagdala kay Jesus sa cross. Bitbit ni Jesus ang kanyang cross sa balikat. Bitbit ng kanyang ina ang puso, ang cross sa kanyang puso. Kitang-kita na Jesus ang paghihirap ng ina. Kitang-kita ng ina ang paghihirap ni Jesus. Lagi ko pong sinasabi, ito yung the most powerful, the best love story na nangyari sa kasaysayan ng pagliligtas. The love story between mother and son. Hindi niya po iniwan ang kanyang kita niya ng kanyang mata kung paano ang kanyang paghihirap. Niwala po ang ina. Ito'y magkaroon ng buhay. Hindi nagtapos sa Biyernes Santo, pero po muling pagkabuhay. Patlong bagay, ang cross pala ay kasiyahan at kagalakan. Ang unang tingin natin sa cross ay mahirap. Ang unang tingin natin sa cross ay mabigat. Mabigat. Subalit, ang bunga nito ay buhay na walang hanggan. Kaligtasan, kasiyahan, at kagalakan. Cross is life, love, and joy. Sabi ko po, sa lahat na nakaranas ng mga cross sa buhay, tingnan nyo lang yung cross. Pagbasta nyo ang cross. Kapag nariyan si Jesus sa krus, kapag may Jesus sa krus, tuloy ang buhay. Tuloy ang buhay. This is my story. This is my relationship with the Lord. Maybe it is also your story and relationship. Ito po yung kwento na ating iharap sa Diyos. May buhay, may pag-ibig, may kasiyahan, at kagalakan. Amen. Ang lahat po ay sandaling tumahimik at magnilay. Magsitayo po ang lahat para sa panalangin pangkalahatan. Para sa banal na simbahan. Dalangin natin, mga mahal kong kapatid, ang banal na sambayanan ng Diyos sa buong daigdig upang pagkalooban ng kapayapaan at pagkupkop, pagkakaisa at pagtataguyod ang mga kaanib nito sa San Sinukob at upang tayo'y bigyan ng pamumuhay na matiwasay para tayo'y makasamba sa Diyos, Ama, nating makapangyarihan. Ang lahat po ay magsiluhod. Ang lahat po ay magsituyo.
Ama naming makapangyarihan sa katauhan ng anak mong si Kristo, ipinahayag mo ngayong kadakilan sa lahat ng mga tao. Ilingapin mo nga ngayong mga ginagawa dahil sa pag-ibig upang nga ngayong sambay ng laganap sa buong daigdig ay mamalaging matatag sa pananampalatayang iyong bigay para sambahin ang banal mong ngalan sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Para sa mga papa. Idalangin natin ang ating banal na Santo Papa na si Francisco na hinirang ng Diyos sa hanay ng mga tagapangasiwa upang kanyang bigyan ng kalusugan at mahabang buhay para sa kapakanan ng kanyang banal na sambayanang ipinagkatiwala para paglingkuran. Ang lahat po ay magsiluhod. Ang lahat po ay magsitayo. Ama naming makapangyarihan sa iyong kapasyahang umiiral ang sanlibutan, unlakan mo ang aming kahilingan na iyong lingapin si Papa Francisco na iyong hinirang para kami ay pangasiwaan upang ang sambayan ng Kristiyano na iyong pinamumunuan ay mapamahalaan niya ng may kaunlaran sa pananampalataya at gawang kabutihan iyong inaasahan sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Para sa kaparaan at lahat ng kaanib ng simba. Idalangin din natin si Gilbert nating Arsobispo, kaya hindi ng lahat ng mga obispo, mga pari at mga diakono, at ang tanang kabilang sa sambayan ng Kristiyano. Ang lahat po ay magsiluhod. Ang lahat po ay magsitayo. Ama naming makapangyarihan ng iyong Espiritu ay nagpapabanal at nagtataguyod sa buong simbahan. Dinggin mo po ang aming pagluhog para sa iyong mga tagapaglingkod upang mapaglingkuran kang matapat sa tulong ng iyong kagandahang loob sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Para sa mga taong inihahanda sa pagbibinyag. Idalangin din natin ang mga inihahandang tao sa pagbibinyag upang ang kanilang kalooban ay makatugon sa pagtawag ng Diyos Ama nating makapangyarihan. Para sa tubig na binyag sila'y muling maisilang sa pagpapatawad ng lahat ng kasalanan at sa pagkakamit ng pakikipagkasalo kay Jesus na poong mahal. Ang lahat po ay magsiluhod. Ang lahat po ay magsitayo.
Ama naming makapangyarihan, lagi mong pinaulad ang sambayanan sa pagkakaroon ng karagdagang kabilang sa pananampalataya at pagkaunawa ay magkaroon ng pag-unlad. Ang aming minihanda sa pagbinyag upang sa muli nilang pagsilang bilang binyagan sa lima pabilang sa mga kanib ng iyong kain sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasaw walang hanggan. Amen. Para sa pagkakaisa ng mga Kristiyano. Itinadalangin din natin ng lahat ng ating mga kapatid na pawang kay Jesucristo nananalig upang marapatin ng Diyos Ama nating makapangyarihan na sila'y tipunin at lingapin sa iisa niyang sambayanan. Ang lahat po ay magsiluhod. Ang lahat po ay magsitayo. Ama naming makapangyarihan, tinitipon mo ang mga nawalay at tinatangkilik mo ang mga nagkakatipon sa iyong sambayanan. Lingapin mo ang mga kabilang sa kawan ng iyong anak na sa iyo ay tinilaga sa buklod ng isang binyag upang sila'y magkabuklod sa buong pananalig at sila'y magkapisan sa buklod ng pag-ibig sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Para sa mga Hudyo. Dalangin din natin ang mga Hudyo na unang pinagpahayagan ng Diyos na totoo upang ipagkaloob niyang sa pag-ibig sa kanyang ngalan, sila ay umunlad sa pagiging matapat sa kanyang tipan. Ang lahat po ay magsiluhod.
binabalik. Aral ko'y pawing matuwid, na di ko iniligid sa bawat nagsisilapit. Sila ang tanungin ninyo, nakikinig ng aral ko, at sila
Pakinggan mo ngayon ng pagsisising marunong. Dito kami isusumbong. Bawang sarap pag-uusong, ito si Jesus taon. Iyan nga ang namuusap, ang simbahay iwawalat, kung masira at mabuwag. Iuuling ang ilapat sa 3 araw na ganap. Ani kay pas na hunggang, ay aniyan ang panasan. Di mo bagwan na pakinggan. Itong lahat na sinaysay, gawa mong kapalaluan. Ano't hindi ka tumugon, at ngayo'y makipagtutol. Sigaw ng sala mo ngayon sa ama mong taong buhok, kung totoo itong sumbong. Natindig ka pagkaraka, pinapanglisi ang mata, ay walang bait aniya. Bakit hindi ka magbadya, tumugon sa nag-aalam? Aking sinaman ang Diyos sa kalangitan, aniya'y iyong isigaw. Kung totoo ngang ikaw, anak ng Diyos na tunay. Ang sagot ni Jesucristo, iyan din mga wika mo, nanaw diyan sa bibig mo. At siyang maning totoo, di ko itinatalo. Magstayo po ang lahat. Sa tagubili mo nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, Sambahin ngalan mo. Apa sa amin kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin. sa
Parin mo ang isalan, tulad ng aming pagpapatawan sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kami ipahintulot sa tukso. Yagyan mo kami sa lahat ng mga sama. Hinihiling po namin kami, Diya, sa lahat ng masama, pagkalooban po ng kapayapaan, araw-araw ligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at kapurihan magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsiluhod. Minamahal kong mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos siya nagalis sa mga salang sanlibutan. Palad po tayong lahat ng mga nanayan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, pinapakinabang mo kami sa banal na pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo. Panatilihin mo sa amin ang ginanap ng iyong dakilang pag-ibig upang kami makapamuhay ng matapat sa pakikisalo sa dulot mong pagliligtas sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Makikiyuko po ng inyong mga ulo. Ama naming bukal ng pagpapala, ang iyong pagbabasbas ay manaog nawang masagana sa iyong sambay ng gumanap ng paggunita sa pagkamatay ng iyong anak na siyang pagkabuhay na nagtitiwala. Ang iyong pagpapatawad ay sumapit nawa sa tanan, ang iyong pakikisamang maasahan ay iyong ibigay. Ang pananampalatayang banal naway maging matibay, ang kaligtasang walang maliw ay patatagin mong lubusan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.